Dahil nasa Pangasinan na rin tayo, ituturo ko naman sa inyo ang isang classic at timeless recipe ng pinakbet. First thing that I want to do is of course prep natin yung ating panggisa. So meron tayo ditong kamatis, sibuyas, saka bawang. In some areas, nagdadagdag din sila ng luya. Kung trip niyo yun, definitely. Titimplahan ko muna ng ating bagoong isda. Sasabay ko na yan sa ating gisa. So habang nagigisa yung ating kamatis, sibuyas, saka bawang, ipe-prepare ko naman yung ating mga gulay. Isa ko sa ating kalabasa. And then siya na rin yung ilalagay ko para sunod-sunod na rin yung kanilang pagkakaluto. Habang nakasalang ang kalabasa, ihanda na rin natin ang iba pang sangkap na gulay. Ang ampalaya, talong, okra, at sitaw. And isa nga sa mga produkto nila dito sa farm, yung kanilang pinakbet chips. Kasi kadalasan, di ba, pag pinakbet, ulam yan. And then dahil binigyan nila ng ibang, siguro ibang way of serving yung paborito nating combination ng gulay, yun yung gagawin natin sa ating dish. Gagawa tayo ng pinakbet chips, salad. So we have, of course, ready na dehydrated yung ating different vegetables. So yung parang pinakasalad natin, may component pa rin nung pinakbet na dish. So yan, yung gulay nila dito, meron silang talong. And then ito, yung kamote. Kanilang kamote. And yan, nakita nyo naman sa kulay pa lang. Alam nyo na yun yung kanilang kalabasa. Kanilang okra. Lutong pa rin, di ba? Eto, nakikita ko na yung yun yung ampalaya. And yun nga, i-assemble lang natin siya para ma-serve natin siya differently. So we have here our sauce natin, or we call it vinaigrette natin. Pero yung pinaka-base is bagoong isda. And then I'll turn off the heat so that we can add in our acid. Yung ating kalamansi. Yung ating pinaka-base is yung ating mashed kalabasa. And then, yung ating chips. Mukhang masarap magmahal si Martina. Napakatamis!